anti-Martin Romualdez. May ambisyon din na kasi mga kababayan. Yan pala kung bakit siguro dikit ng dikit si Toby Chanco sa ating Pangulong Bongbong. May mga gustong ma-achieve din siguro sa buhay. Siyempre, gusto din sanang sungkitin yung posisyon bilang speaker. Walang maniwala kay Toby Chanco. More than 200 million assistants. Ngayong araw naman po, nandun siya sa Pampanga. Napakasipag talaga po ng ating Pangulo. Namimigay ng kalabaw, kagamitan, pangsaka at ayuda. Ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo, ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Kaya't napakahalaga ng inyong sektor ng agrikultura at kailangan na kailangan, lalo-lalo nagbabagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. Pag-usapan natin mga kababayan, si Congressman Toby Chanco. Kasi si Toby Chanco, biglang naging anti-Martin Romualdez na rin. Bakit niya kasi Mr. Maravillas naging ganon? Nawa siguro mga kababayan ni Sara Duterte, naging kakampi na mga kababayan. Si Sara na dating kalyado sa unit team, naging anti-Marcos, naging anti-Duterte. Si Toby Chanco, anti-Romualdez, anti-Martin Romualdez. May ambisyon din na kasi mga kababayan. Yan pala kung bakit siguro dikit ng dikit si Toby Chanco sa ating Pangulong Bongbong. May mga gustong ma-achieve din siguro sa buhay. Siyempre, gusto din sanang sungkitin yung posisyon bilang speaker. Walang maniwala kay Toby Chanco. Yung kampanya mga congressmen, hindi makumbinsi. Gusto rin sana na mag-lead sa Congress. Ang pinaniwalaan pa rin, mga kababayan, yung dating speaker, si Martin Romualdez. Kasi nang mag-resign siya, because of the controversy, kung sino yung in-endorse ni Martin Romualdez, iniling niya na isupport ni Faustino D. mga kababayan. Yon ang landslide na panalo. Lalo na naging masungit si Toby. Kaya talaga niya, Mr. Maravillas. O diba? Kaya yung mga pinagsasabi niya tungkol dito sa anomalyang flood control na pinapalabas niya, he is for transparency. Doon sa mga alleged insertions, for good governance, malabo po na maniwala yung marami. Ang nakikita natin mga kababayan, sour graping kay Toby Chanco. Kaya nagiging pansimbag mga kababayan pag na-interview si Toby, nagpa-interview, bukang bibig si Martin, pati si Saldico. Si Saldico mga kababayan, hindi man, totoo lang, hindi man kinukonsinti po ni Martin Romualdez, kahit nung hindi pa nag-resign. Naalala ninyo mga kababayan, ang presiding si Martin Romualdez bilang speaker ng emosyon ni Sandro Marcos na ibakante po yung Committee on Appropriations. Yan po. Mr. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to declare vacant the position of Chairperson of the Committee on Appropriations. There's a motion. The Chair hears no objection. Said motion is carried. Session suspended. Kita ninyo mga kababayan, na nag-preside mismo si Martin Romualdez as speaker. Malinaw na hindi niya kinukonsinte ever since. At saka mga kababayan, nang lumarga po pa abroad si Saldico para may magpa-check up, may travel authority po yun, legal. And si Martin Romualdez mga kababayan, inapprove yung travel authority months before the SONA na sinabi ng ating Pangulo, maya naman kayo. Ngayon, noong si Saldico mga kababayan, masangkot dito sa controversy, yung flood control anomalies, si Martin Romualdez, mabilis na umaksyon. Sinabihan niya si Saldico, umuwi ka niya para magpaliwanag. At si Saldico nag-commit naman po in writing na babalik po siya. So makikita ninyo dito ang proseso. Kasi may proseso po at may pagrespeto sa batas. Ang dating speaker, hindi po pwede yung tulad ng sinabi ni Sara na ipakidnap din si Martin. Kasi yung tatay niya daw, pinakidnap nga. Ipakidnap at din niya. Kasi yung tatay ko niya, kinidnap nga. Hindi pwede ang ganun. Dapat we observe legal processes.
Ngayon, nagpalabas ng ultimatum kasi nag-resign na, di ba? Si Martin Romualdez, pinalitan na ni Speaker Boji D. Suportado po ni Martin yung ultimatum para kay Saldico. Lalo nang sabihin mga kababayan ni Speaker D, umuwi ka na niya or else kansilado yung clearance mo. Hindi po blinak ni Martin Romualdez ang aksyon ng bagong speaker. So malinaw, walang pagkonsinte mga kababayan. O ngayon, bakit anya Mr. Maravilla si Martin Romualdez hindi iniimbestigahan? Si Martin po, hindi man kasama sa lista ng Department of Justice. Sa 21 na personalities na iniimbestiga ng Department of Justice, hindi man kasama po si Martin Romualdez. Bakit anya Mr. Maravilla hindi kasama si Martin? Hindi man po masubstantiate yung aligasyon na sangkot si Martin sa kickback. In-invite po kasi ng DOJ si Orly Gutesa, yung witness ni Marcoleta, hindi man nagpakita. O di ba? Gusto ninyo na isangkot si Martin, imbestigahan. Yung testigo ayaw magpakita sa DOJ. Tinatanong ng mainstream media si Marcoleta kung nasaan si Gutesa, ayaw man sagutin. Sino ngayon ang may kasalanan? Ang dapat si Marcoleta mismo, i-present niya sa DOJ kung talagang desidido siya at malakas ang ebidensya na totoong nag-deliver. Patunayan niya dapat ng ilang maleta yon na bawat maleta may laman daw na 48 million pesos. 46 na mga maleta. Yung iba diniliver sa bahay ni Saldico, yung iba kay Martin Romualdez. So, importante na yung star witness magpakita sa DOJ. Hindi man nagpakita, kaya hindi man kasama si Martin Romualdez, kaninong kasalanan yun? Ang gusto nila, magkwento lang ng magkwento, mga kababayan sa Senado. Yung sigute sa mga kababayan, nung magkwento, ino-coach pa nga po ni Marcoleta. Hindi masundan yung kanyang sariling kwento. Nalito siya sa ni Marcoleta. Wag mo niya kasing madaliin yung pagbasa. May nalaktawan ka niya, paragraph 20. So, magkita ninyo yung mismong testimony. Nag-collapse mga kababayan yung testimony ni Gutesa. So, ang tanong, bakit pinopuntirya lagi si Martin ni Toby Chanco? Di ba? Halatado mga kababayan na talagang nainggit siguro niya Mr. Maravilla. Gusto rin maging speaker eh. He wanted power mga kababayan, kaya lang got zero. Walang sumuporta sa kanyang pag-iingay sa Kongreso na gustong idiin si Martin Romualdez. Ano niya Mr. Maravillas ang pangarap ni Toby Chanco? I think sa tingin ko, gusto niyang maging speaker or chairman committee on appropriation. Powerful committee. Kaya lang napunta na kay Swansing yung chairmanship. Kaya napanood ninyo yung mga committee hearings. Laging masama ang loob ni Toby. Sige pa interview ni Toby Chanco. Walang nag-nominate. Siyempre walang bumoto kasi walang nag-nominate. Walang naniwala. Pag ganyan, no support, no chairmanship, no power. Zero. Ganon, mga kababayan. Kaya ang mga pinagagawa ni Toby Chanco, yung mga nakalipas na araw, sige pa interview sa media, ang ingay-ingay ni Toby Chanco. Habang nag-iingay si Toby Chanco, ang hindi niya nakikita, yung kanyang distrito sa Navotas, lagi din binabaha. Pero billions pala po ang mga projects sa flood control. Ang in-implement dyan sa Navotas, yan from 2023 to 2025, ang Navotas has 5.97 billion in infrastructure project, 4.19 billion. So that's almost 70% para po sa flood control. So ang tanong, bakit binabaha? Bakit binabaha din yung Navotas at palaging binabaha? Yung floodgates nila, 240 to 350 million each. Yung pumping stations, up to 299 million. Open canal, 120 million pesos. Yun dapat ang sana pinapaliwanag ni Toby Chanco kasi sarili ng distrito. Pinangingialaman ni Toby Chanco yung distrito ng kung sino-sino. Diba? Dapat ipaliwanag mo muna yung sa distrito mo. Kasi kanya-kanyang distrito. Nangyayari po parang si Magalong nangingialam sa mga flood control projects sa buong Pilipinas. Umalis na nga siya sa ICI. Nangingialam pa rin. Nang gustong pakialaman, silipin yung sarili ng project doon sa Baguio, galit, pinalalabasan niya na ako ay corrupt. Bakit ganon? Kung naniniwala ka na malinis
Walang problema. Ang tennis court project na inimplement ng mga diskaya dyan sa Baguio City, bakit hindi mo lang hayaan na silipin ng ICI? O di ba? Bakit defensive agad? Yun mga kababayan ang problema dito sa mga crusaders natin. Pag sinilip yung sariling bakuran, galit. Diyan niya Mr. Maravillas ang tingin mo. Pang-cover siguro po para hindi silipin. Di ba? Pero lahat po ito sisilipin. O ngayon, sabi dito sa ating na-research, sa nabutas, of the 87 flood control projects, only 34 or worse, 838.97 million ang visible sa sumbong ng Pangulo. So ngayon, nasaan ang tanong? Ang remaining 3.3 billion worth ng projects. At saka, bakit ilang contractors lang ang nanalo sa nabutas? Yan o. Top-notch Catalyst Builders, 120 million. 721 Builders Corporation, 96.75 million. Earthwork Builders Incorporated, 87.5 million. Kaya mahirap mga kababayan yung silip ng silip. Baka kung masilip din, yan ang problema. Pero yan, mga tanong man lang po na dapat ipaliwanag po ni Congressman Toby Chanco imbes mangialam sa kung ano-anong mga issue. Dapat yung kanyang bakuran muna, importanteng malinis. Tama po, parang si Magalong, siguro muna yung si Magalong, malinis yung kanyang bakuran. Hindi puro kwento, turo kay Martin Romualdez, kay Saldico, at kung sino-sino pa. Magtulong-tulong kayo sa paglinis ng bakuran ninyo muna. Di ba sabi na sa kasabihan, isa kanta pala, ay kasabihan siguro yon. Bago mo anya punahin ang uling sa muka ng iba, punasan mo anya muna ang dungi sa iyong mukha. Yon ang dapat ginagawa nitong mga taong ito. Kaya dapat siguro, yung mga investigador, yung ICI, silipin din pati yung nabutas. Baka maraming butas dyan, yung flood control. Kaya laging binabaha pa rin, despite ng bilyon-bilyon na pondo na inallocate mga kababayan sa distrito ni Toby Chanco. Pero sabi nga natin many times, tingnan ninyo si Martin Romualdez. Pinili niya na mag-resign para bigyan ng daan ang full-blown investigation at hindi magamit ang posisyon bilang speaker. Si Saldico naman, nag-resign bilang congressman. So dato, Martin Saldico, step down. Si Toby Chanco, step up yung drama at propaganda. Sige pa interview sa media para banatan, lalo na po si Martin Romualdez, na hindi niya matalo-talo bilang speaker noong nasa posisyon pa ito. At nang bumaba si Martin as speaker, hindi pa rin siya na-nominate na maging speaker man lang or Chairman Committee on Appropriations, kung saan dating hawak ni Saldico. So makikita ninyo ang pagkakaiba ng pagkatao ni Toby Chanco saka ni Martin Romualdez. Si Martin Romualdez, kahit siya po nag-resign na, remains as a leader who respects due process. Meanwhile, si Toby Chanco remains bitter. Bitter na bitter yung kanyang pakiramdam. O diba? Ayan man lang mga kababayan yung ating short video ngayon. Idagdag ko na lang ito po na mga balita ngayon. Yung ating Pangulo after Cebu magpadala ng more than 200 million assistance. Ngayong araw naman po, nandun siya sa Pampanga. Napakasipag talaga po ng ating Pangulo. Namimigay ng kalabaw, kagamitan, pangsaka at ayuda sa mga katutubo po. Kasama ni PBBM si GMA. Sinalubong ni GMA. Yan mga kalabaw. Yan, sabi sa report ng GMA. Pinangunahan ng Pangulong Marcos ang pamimigay ng mga kalabaw gamit sa pagsaka sa mahigit 120 na members ng Aita community. Ayan po mga kababayan. Ganyan kamahal ng ating Pangulong Bongbong ang lahat ng mga mamamayang Filipino. Yan pati mga katutubo. Tapos, pinangunahan din niya yung inauguration ng farm fresh milk plant. Planta po ng milk, ng gatas sa Global Asiana Business Park sa San Simon, Pampanga. For the inauguration of the Farm Fresh Milk Plant. And ladies and gentlemen, as the President enters the venue, may I request everyone to please rise and then be seated upon the President's acknowledgement. Thank you. So sabi dyan,
Itong Farm Fresh Milk Incorporated is the Philippine subsidiary of Farm Fresh Berhad, Malaysian dairy company siya. Its manufacturing operation started in San Simon, Pampanga noong 2024, offering a range of popular milk and yogurt products along with plant-based options like soy, almond, and oat milk. This dairy processing plant in San Simon, Pampanga allows the company to supply ready-to-drink chilled products, UHT or ultra-high temperature products, and milk powders to major retail outlets and cafes sa Metro Manila. So laking tulong sa economy, job opportunity para sa ating mga kababayan. Yan ang inaasikaso ng ating Pangulo after na mabisita niya yung magatid ng tulong sa Cebu, sa mga nalindol. Pakinggan natin si GMA. Planas, at ang tatanggap ng benepisyo sa inyo ay taga Planas Resettlement Site at saka Barangay Camyas na barangay ng Katutubo. Itong barangay na ito, Mr. President, ay lowland, hindi siya Aita community. Pero nung nagkaroon ng Pinatubo eruption, nakapunta sila dito at nagkaroon ng resettlement site dito. Ngayon, Mr. President, mahal na mahal nila kayo. At merong mangyayari, palagay ko sa inyong panahon, para lalo pang mamahalin kayo nitong ating mga kapatid na Katutubo. Kita ninyo? Ayos na ayos po. Siguro alam na nila Bumaliktad kung ano na si ito. GMA. Kasi Mr. Hindi na si President, Sara ang sinusupport. Pumunta sila dito 1992. Ngayon, natatakot sila, baka darating ang araw, papalisin sila. Kasi hindi tulugan ng Katutubo at wala pa silang titulo. Ngayon, Mr. President, nahanap kung nasaan ang titulo. Nasa Veterans Bank. At handa ang Veterans Bank na ilipat ang pangalan ng titulo sa ating mga Katutubo. Ayos na ayos. In advance, Mr. President, not only am I welcoming you in the name of everybody here, but also thanking you in advance for what they will be receiving from your benevolent administration. Maraming salamat po, Mr. President. Ito yung ating Pangulo sa kanyang mensahe. Tuwang-tuwa po yung mga Katutubo. Sa ating dating Pangulo, former President GMA. At nandito po, kasama po natin ang kalihim, ang namumuno ng DSWD. Yun po yung Department of Social Welfare and Development. Sila po ang departamento na ang kanilang trabaho ay tumulong sa mga nanganganib na mga kababayan natin. Pagka nakikita po niyo siya, ito si Secretary Rex Gatchalian, lagi niyo pong nakikita kapag yung kagaya na nangyari nung nakarang ilang araw na nagkabagyo na malaki o nagkali sa Cebu. Galing kami sa Cebu kahapon dahil may lindol naman. Kaya naman, ang DSWD ay patuloy na nag-iisip kung paano makatulong para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang mga iba't ibang grupo, kagaya po ninyo, na nangangailangan ng kaunting tulong. At ito po kaya naman ang handa naman ng pamahalaan na magawa lahat upang mapaginhawa ang inyong buhay. Hindi po maliit na bagay yung kaka-announce lang ni Congresswoman GMA na yung titulo ng lupa ay mabibigay na para hindi na po kayo nag-aalala. O, di ba? Tuwang-tuwa sila. Bibigyan ng... Alam niyo po, nung Sariling lupa. pinag-aaralan namin, itong sitwasyon po ninyo ay talaga ang kailangan natin tulungan ang inyong hanap buhay sa pagsasaka. At siyempre, yan ang nagbibigay buhay. Kasi dahil napakahalaga nito, dahil pagka kayo'y nagsasaka, hindi po kayo nagpapakain lamang ng sarili ninyo at saka ng pamilya ninyo. Yung sinasaka ninyo, yung tinatanim ninyo, yung inaani ninyo, ay kasama po yan sa pagpakain ng lahat ng mga Pilipino. Kaya't napakahalaga ng inyong sektor ng agrikultura at kailangan na kailangan, lalo-lalo na dahil dito medyo bago-bago pa itong komunidad
ay bibigyan po natin lahat ng tulong upang makaahon, upang naman makapagkaroon ng mga simple lang na hanap buhay at makatulong pati sa progreso sa ating minamahal na Pilipinas. Kaya ngayon po, ngayong umaga po, dito po sa programa na sinimula na nasa DSWD po, makakatanggap ang 127 benepisyaryo ng kagamitan ng pangsaka at saka mga kalabaw. Nakita ko na yung kalabaw nandun sa... Grabe, tuwang-tuwa yung mga Hindi katutubo. po hanggang Aita. ngayon. Marami na po tayong mga naimbento ng mga makinarya. Marami na po ng mga traktor, mga harvester na gano'n. Ngunit kahit papano, hindi talaga mawawala yung kalabaw sa pagsasaka natin. At dagdag na po natin yung mga tinatawag na farm implement. Yung mga kagamitan sa pagsasaka para naman hindi masyadong mabigat ang trabaho. Makakapagpahinga na po ang ating mga kaibigan at hindi masyadong mabigat ang trabaho, pati kalabaw baka pwede na magpahinga. Kaya yan ang ating hangarin. Makakatanggap din ng tigsa 10,000 piso galing sa DSWD. Grabe. Parehas po ang binigay sa Cebu. Ang makakatanggap ay halos 1,200 benepisyaryo mula nga sa i-announce po ng ating butihing congresswoman galing po sa Barangay Planas at sa Kamyas. Ito po mula sa DSWD. Ngunit Ayos. hindi lang po ito po ay bahagi lamang ng aming mas mahabaang programa. Hindi po ito lamang tayo patuloy po kung ano yung pangangailangan po na makakapagpaganda. Magbadala ng kaunting ginhawa sa buhay ninyo. Magpapaganda sa buhay ninyo. At hindi nyo na inaalala kung paano nyo pinapakain ang inyong pamilya. Paano kayo maghahanap buhay. Paano kayo magkakaroon ng kaunting kita. Pagka yan po ang aming pangarap na maiabot ninyo. Yung ganong klaseng ginhawa sa inyong buhay. At nandito po ang pamahalaan. Asahan po ninyo na lagi po kaming nandito na tumutulong sa inyo. Nandito po ang inyong pamahalaan. Kami po ay laging naghahanap ng paraan na kung paano pang tumulong. Kaya pagka meron kayong pangangailangan, huwag kayong magdadalawang isip na humingi. At hindi ito po ang aming ginagawa. Sinasabi ko nga, pagka yung mga meron kaming nabibigyan ng kaunting benepisyo, ay nagte-thank you. Huwag na kayong thank you. Dahil trabaho talaga namin ito. Kaya pera ninyo ito. Kaya binabalik lang namin sa inyo ito. Kaya yan po ang pag-iisip ng inyong pamahalaan at nandito po para tumulong, para pagandahin ang buhay ninyo, para makatulong pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino, para pagandahin ang ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Di ba? Yan ang ating Pangulo na dapat sana tuloy-tuloy sana ang pamumuno ng ating Pangulo hanggang siguro 20 years. Para may continuity po, magwawala na niyan Mr. Maravillas. Yung mga gusto rin na makaupo sa palasyo. Okay lang mga kababayan na magtapos siya sa 2028. Pero kailangan siguro i-support natin sino man ang bibigyan niya ng basbas na kanyang successor para yung continuity ng kanyang mga programa sigurado. Sabi nito ng isang attorney Carlo Ibanez, unahan pumunta ng Cebu, pataasan ng donation, okay yan, pasikatan at payabangan kayong dalawa, basta't makatulong sa mga kababayan natin sa Cebu. O ikaw naman, Inday, papatalo ka ba kay BBM? Magkano idodonate ng OBP? Kasi yung ating Pangulo, nagpadala ng more than 200 million sa Cebu.
Hindi man po yan, attorney, Hindi man po pasikatan ang ginagawa ng ating Pangulo. Baka si Sara, ganon ang nasa isip. Pero yung ating Pangulo po, nakita ninyo yung schedule niya. From Masbate City, kasi tinamaan yung ground zero yung Masbate sa bagyong si Upong. Dumiritso siya, mga kababayan. Pinauna na muna niya yung kanyang mga cabinet secretaries para immediately makatulong sa mga nalindol. Then, the following day, humabol yung ating Pangulo para personal na mag-inspeksyon at mamigay ng tulong sa mga nasalanta. Ganun po, hindi man yan pasikatan. At hindi din po pamumulitika ng ating Pangulo ang pamimigay ng tulong. Nakita ninyo? Sige lang siya sa pag-ikot sa buong Pilipinas. Naka-schedule na kasi siyan lahat, mga kababayan. Pati itong nasa Pampanga po, para tulungan din yung mga magsasakang ITAS. Po, Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kasukasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya Red Mix Fruit Drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya, mga kababayan, sa goji berry. Yung goji berry may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.